Dimple, can I ask you, pwede ba nga ang imong certain ecosystem, say for example, your mangrove forest, pwede ba nga taas kaayo ang tubig? The Dimple. Guys, are you there? Di na ako makita kung mag-start ako og share sa akong PowerPoint. Hello, dunggan ko ninyo. Somebody's raising hand, si Abigail. Yes, please, Abigail. Erica, to answer the question, I believe that I don't think mangroves, if there's too much water, I don't think mangroves would be able to live because as their specialized roots go as far, they're supposed to tolerate areas where it's less watery and more salty, like swamps. Or that's the name I believe. Thank you. Okay, so that's correct. No, there are limitations. While mangroves require water, no, for its physiological processes, somehow, no, ang too much water will also cause hypoxia sa atong mangrove species, di ba? Mapatay sab na siya, malata no some of its roots, and so eventually, especially kanang mga seedlings and saplings, no, kung too much water, dili sab na pwede sa ilaha. And so that is just an example, no, nga ang atuang abiotic condition present in a certain environment is an indicator or could be an indicator on whether or not our species thriving in the location will be able to live and survive. Okay? So do you get my point? Yes, ma'am. Or do you need another? Okay. So you tell me if you need another example. Ha? Kaya dili na ako makita mo. If you're raising your hand, you speak and I will just have you recognize right after mo mo express ka sa imong name kay sorry dili na ako makita. And then the other one, naa diri functional groups within trophic level. So functional groups could be or could mean kanang bitong sa ecology man good, we are so particular about conservation, di ba? But then in a certain ecosystem na ay times nga kana bitang kung wala ni siya nga organism, it doesn't mean nga the ecosystem will not survive because there are also many other organisms that have similar function with that organism. Okay? So for example, naa kay coral reef, no? A coral reef is an example of a marine ecosystem. So ang imong coral reef, for example, di ba daghan man na siyang isda, no? Tawagon nato na siyang isda sa bato. So kung makuhaan ka og usa ka klase sa isda sa bato, example, grabe jud ang spear fishing din ha, no? Grabe ang human activities. So gikuha ni siya nga target fish kay mahal ni siya. So nahurot ang target fish A. Can we right away say nga the condition of the ecosystem is now very poor? Pwede ba ta makakonclude nga nawala man si species A, so ang imuhang ecosystem, ang imong marine ecosystem, ang imong marine protected area is already a kanang ang tawagan na kanang poor or extremely poor ecosystem. Pwede ba ta makakonclude right away? Yes or no? Can I ask Joanna? Joanna? Kung makuhaan kag usa ka species sa imong one ecosystem, can you conclude nga your ecosystem is now experiencing extreme devastation? Yes or no, Joanna?
Is Joanna present? Ala, madugay jud ta ani basta dili dayon mo mutingog. Otherwise, kanang mag-mark na ko diretso sa inyong hangkuan recitation. Can someone volunteer? Ito man ako ipag-X. Di naman matangtang. Anyway. Manawag ko ha. Unya, kung wala gani matubag, proceed na ko dayon sa next. Sige daw. Sa manas raising hand. Kinsa man na. Please say na lang imong name and then kanang speak right away so that I can record. Hello, Mom. Good morning. I am audible. Yes, I can hear you. Pero yung Yes, ma'am. family name lang, family name. Anabia, ma'am. And to answer your question, ma'am, I don't think consider nga very poor ang ecosystem if one species of a fish kay mawala ana. Siguro ang term na to, ma'am, is ma-weaken ang ecosystem, especially if the species plays a special role or important role for that ecosystem to thrive. But since there are other species pa man that are present and could function and naa nga ecosystem, I don't think very poor na siya or kanang very negative na jud iyang effect. But yeah, mo-weaken lang siguro ang ecosystem. Mhm. So thank you for that. Kanang sa timong first name gang tungod kay nag-record kong family name din ano ko ka familiar. So thank you so much no. I agree but maybe dili pa gani gyud siya ma-weaken only if as you've mentioned earlier kung very important lang gyud siya nga species in the ecosystem. So that's how we define function. Kay ang kada species in the ecosystem nana siya function. So nana ginatawag na functional groups. So could be species A, species B, species B have the same function in the ecosystem such that taking away A, B an ecosystem in a huge way. Okay? So thank you for that, Miss Onabia. Can I move to I hope no nasabtan kanang bits and pieces lang sa ang ato ang i-discuss no? Kay ano lang kanang overview lang sa ang ato ang i-discuss. Can I move to biodiversity? Nganong niingon ta nga ang biodiversity is also an ecological condition. Can I ask Olive Montejo? Montejo? Good morning, Miss. Madungog ra ko. Yes, loud and clear. Ang question, Miss, no, kay ngano ma-consider nga environmental condition ang biodiversity? Nganong kinahanglan nato i-account ang biodiversity as one among the ecological condition? Probably because ang biodiversity manggod kay murag maka-help sa environment nga mo depende silang health of functionality. How do you define biodiversity, Olive? Excuse me, Miss. Ano sa tong question? O saan mo pag-define ang biodiversity? Kung mag-talk ta about biodiversity sa ecosystem, probably mag-similar siya sa ecology nga ang living organisms sa ilang interactions. Living organisms or simply no these are Yes. variety or variability no of species of different forms of species, di ba? Kay biodiversity man diverse. Ma'am. Hello, yes? Yes. Kinsa ni? Montejo po, ma. Oo. Wala na dong akong answer, Miss.
nakadungog ko, you're talking about same sa ecology? Oo, like Oo. Sige, do you have anything more to say, please? ang probably the varieties sa pag-interact sa all living things in an ecosystem. A variety, no? So, simple, atong i-define si biodiversity as variety of different life forms, di ba? And we said, kato imong gi-mention ganina nga probably pwede siya living organisms, that is correct, no? Pwede plants, pwede animals, pwede smaller organisms, no? Pero ang biodiversity do not only mean species, di ba? Pwede po siya kanang ecosystem biodiversity, di ba? Pwede lahi-lahi nga ecosystem, lahi-lahi nga habitat, lahi-lahi nga communities, okay? Lahi-lahi nga mga ecological processes. Pwede po na siya. And it can even mean functional diversity, lahi-lahi nga function. Okay, so ang biodiversity usually naana siya 4 different types. One is species diversity, the other ecosystem diversity. Ang usa is functional diversity, and the other one, which is not within the scope of ecology, no, ang gitawag nato nga genetic diversity, no? So kanang mga biodiversity, ingon siya diri. Thank you, Olive, ha. Ingon diri nga ang biodiversity, even ang biodiversity is an ecological condition because it can serve as an indicator. So, katong nag-answer gahapon og ants, probably na ilain-lain nga ants, na black, na so probably it's an indicator kung unsa ang existing resource in the area, no? Or it could be an indicator of the condition of the area nga init siguro ang area mong daghang ants. Okay? Kaya kung ulan-ulan, manago man na sila. Diba? So, I'm just simply saying na ang biodiversity is also kanang a function of ecological condition. And then you have landscape ecological patterns. So, landscape ecological pattern means ang kanang unsang type sa imong area, no? Kanang unsa ba na siya, flat ba na siya, mountainous ba na siya, no? Kay nga mang indicator siya tungod kay na simply kung ang imong area doon sa dagat, no, lowland siya, init siya, and so ang imong ecological condition will also determine the observation, the kind or the type of observation that you have. So kung init ang lugar, kasagaran siguro sa mga organisms nga naa dinha dili kaayo daghang balhibo, no? Nakakita mo ana nga mga examples kay kita man ta sa mga National Geographics, no? Nga makita nato kung Alps gani, mountainous, cold area, ang kasagaran nga nagpuyo dito nga mga organisms kay furry gid siya, na to adapt for the organism to adapt to its ecological condition. So I hope this is clear, no, nga ang landscape is also one among the determinants of the one that we observe in the ecosystem. And then the other one is the primary production. So how do you define primary production, or what is your understanding about primary production? Nasugatan na ba nato ni nga term? Nakasugat na taani nga term? Basi nakasugat na, unya wala lang, dili lang familiar ang term. But the principle, nasugatan na nato. Can I ask Jonathan Ruiz? Jonathan, what about primary production? I think for me, ma'am, is kanang gikan sa word na primary, makibata na example, primary producer. So, manunana ko siya as like kanang algae and plants. So, it is about converting inorganic compounds such as kanang sample, water or carbon dioxide. With the aid of sunlight, they can use
these inorganic compounds turning into organic compounds. Yeah. Ang kanang process is photosynthesis, in which ma-produce na sila. Yeah. Primary production. Yeah. Sila sad ang primary source of energy sa atong kuan. Oh yeah. Food. So I completely agree no, Jonathan. So thank you so much for the information. So I'd like to highlight ang kato imong gi-mention ganina nga process. Okay, kay kaning term bitaw nga production, di ba? Yesterday I'm emphasizing ang relationship or ang interaction that existed in a certain ecosystem is not one among the processes is kaning dimension na primary production. So si Jonathan ingon siya na adin hay process by which the organisms that are capable of producing food, how do we call them? They are, masagali general terms for the plants that are producing their own food. Anyone, you just mention it, okay? You just think of Autotrophic, Miss. Autotrophs. That's correct. Okay, so example of the autotrophs, these are green plants, correct? Sa terrestrial organism, terrestrial environment, meaning kanang dili sa mga naay tubig. Okay? So when we say terrestrial, it is mainly comprised of land components. Okay? So sa terrestrial environment, the autotrophs that are present are usually plants. They are considered as the primary producers. But then, sa ato ang kanang aquatic ecosystem, unsa man ang gi-consider nga primary producer? Unsa kaha? Gi-mention to ni Jonathan ganina. Jonathan, what are the primary producers in aquatic ecosystem? Algae mo. Algae, that's correct, no? Ang algae. So makita nato kung naatay isa ka example lang ha, naamoy lake nga doon sa inyo ha, naamoy pond doon sa inyo ha. And then makita nimo siya na green siya. No, ni green siya, that is actually because of the algae. And it's very important tungod kay they are the primary producers being food sa ato ang mga planktons. Okay? So ang plankton now became food for higher organisms. Example, mga fishes. Okay? So primary production. So ang imong primary production, it says there, it is an indicator to your ecological condition. So kung init kayo imong lugar, no? Nga naman nga wala kayo available plants, available green plants. And so that indicates the kind of ecological condition that you have. So siguro kulangan og tubig, init kaayo, kulangan og tubig, or ang imuhang soil ba karon barren, okay, kay sige kag pamutol og kahoy, so ang nabilin nga kanang soil nimo diha kay barren na siya, di ba? Do you agree na kung wala na gani kahoy, kung putlo ng kahoy, barren na ang soil? Do you agree? Yes or no? We have to kanang level off din nga area. Kung naay kahoy, dako nga kahoy, putlo nimo ang kahoy, do you agree nga ang soil nga mabilin kay barren na siya? Yes or no? Wala lagi ni tingog. Nawag ko be. Edit lang. Si Zaira Limoran. Zaira? Are you there, Zaira? Hala. What was the question again, ma'am? Ang akong pangutana, kung say for example, na ata sa bukid, no? O niya, kanang naakay dako nga tree din ha, in a certain forest niya, putlon man na siya, giputol. Pagputol, ang nabilin nga soil,
would you agree mo ingon ko nga kana nga soil barren na siya? Walay nutrients. For me, That- mom, for Sige, me, mom, sir. um if ikaw jud mismo ang magputol, ma'am, from the forest, ma'am, I won't say na kanang barren na siya, like kanang dili na healthy ang soil kay it's a human made na kuan, and I don't think pud na kanang kana gyud siya na soil kay dili na healthy kay it's a forest, ma'am, and I know na napapilain pud na kuan na nabuhi gihapon. That's for me, ma'am, I think. So thank you, Zaira. No, any other answer? Kung putlo na to ang kahoy in a forest area, dako kay nga kahoy mong putlon. Kanang can you say nga the soil now became barren? Any other answer? And try to defend your answer. Yes, who is that? Please be recognized. Kinsa na? Gloria, ma'am. Unsa to gang? Gloria? Clarence Gloria, ma'am. Ay, Gloria. Oo, si Clarence. Sige, ikaw. Yes, Clarence. If we cut the tree, ma'am, the soil will get the soil will get mabarren ang soil, ma'am ba? Kaya nga naman. Ang katong mga kay ang tree can provide man mga kwan ay kanang mga watangan og mga nutrients ba ang soil ba, then Okay. brag kwan kanang You are there. Sige, go, Clarence. Nganong mawagtangan o kuan nutrients ang soil, kay? kanang wala na yung mga fallen leaves ma'am ba, kanang mag-provide og mga nutrients niya or kanang mga kwan mga branches. So you are telling me about nutrient decomposition, no? You are telling me about leaf decomposition turning into nutrients, no, in the presence of certain components like water. Yeah, ibalik sa soil, no? But more particularly, Clarence, you are right when you say nga kanang barren, mahimong depleted ang nutrients available in the soil. Tungod kay, diba as the tree is growing, it requires nutrients. Guys, no? Kung magtubo gani ang kahoy or any other organism, mo require na siya og nutrients. So, diba ang kahoy kay, as I've mentioned yesterday, dili siya mobile. So, magstay lang siya in a certain location, kunya kung asa maabot ang iyang roots, iyahang suyupon ang mga nutrients, no, nga iyahang ginneed for growth. And so therefore, kung imuhang ikat ang isa kadako nga kahoy in a forest, for sure, ang nabilin nga yuta, depleted na to siya sa nutrients. Unless otherwise, katong dimension ni Clarence, kung pas-pas ang pagbalik sa nutrients dito sa soil. Kaya makadepende na po na siya sa process, sa nutrient, ang nutrient cycling na involved din sa area. But in general, no, kung naa kay forest land, unya pamutlo nimo ang kahoy, bisan pag unsaon nato pag try og reef forest, di ba? Uso kay na no nga. Sige, i-allow ang logging kay anyway mananom raman ta dinha og bag-o nga kahoy. But having known no nga ang ecological condition is actually affected by kanabitang primary producers, no? So dili jud siya ingon ana kadali motubo ang next nga mga kanang seedlings nga imuhang ibutang. Kaya nga naman tungod sa kanang nature ba, tungod sa behavior sa imuhang species nga kinahanglan man niya kuhaon ang nutrients nga naa dinha. And there are even mga certain species of trees no nga as magdugay na sila diha magiging acidic ang soil. Example kanang Gemalina, kailan mo Gemalina nga kahoy. So kana nga kahoy no kung naa na siya din na magkadugay na magka-acidic ang imong soil unya even kanang mananom ka og isa ning makaon kanang
pinya. O mo tanom ka og pinya no? Makita nimo nga kung nagtanom kag pinya, ang kasagaran nga motubo dinha puro pinya ngano man nabaya siya behavior no kung ka-remember ka anang term nga allelopathy. So iyahan nang na siya i-produce nga chemicals that it will inhibit the growth of other organisms. So siya lang yun na ang mo-grow din ha. So na ay mga ingon ana no nga kanang conditions ba in our ecosystem that we have to consider sa ato ang mga decisions. Kay sooner or later no you will be environmentalist, and so as we understood kani nga mga processes kuan jud siya kanang connected gyud ang imuhang environment as well as your species. So again, ang ato ang primary production which you mentioned could be kanang terrestrial plants, can also be algae, no? Kung daghan sila available in the ecosystem, then it is an indicator sa potential biodiversity of your ecosystem. So probably daghang mga other species, no? Daghang other consumers nga pwede mo feed ani nga mga kanang producers na makahatag na maging mas vibrant ang ato ang ecosystem. Okay? So another one, it says here, structurally important species and structures. What do we mean by that? Structurally important species. Sa pasabot ana. Yes, who is that? Palihog lang diretso na. Good morning, Ma'am. Cardenio, Ma'am. Cardenio, okay. Please, Ken. For structurally important species and structures, Ma'am, we have what we call keystone species. For example, beavers, wherein they create dams in their ecosystems, Ma'am. And they are created dams, Ma'am, kay mo create siya og new ecosystems for other species to thrive, Ma'am. So what will happen, Kent, if kwaon ni mo na siya nga important species and structure in the area? Like for example, Ma'am, if we remove beavers from existence, Ma'am, kay it would directly affect the ecosystem where they belong, Ma'am. For example, there wouldn't be dams made by beavers, and katong mga life forms supported by the dams, Ma'am, would be eventually pud, Ma'am, kay mawala pud siya, Ma'am, and other organisms pud, Ma'am, na nagrely sa mga structures and species na important sa kanang ecosystem. Okay. So thank you for that, Ken. To usa-usahon na to ang answer ni Ken. So that is correct. No, I agree when you said that an example of structurally important species is a keystone species. And simply atuan na siyang ma-define, no, as species that has influence sa iyahang sa ecological condition of that particular environment. Okay? Nga naman, ingon siya probably, ang imuhang keystone species, kay example lang nga, in size dako siya, di ba? In biomass bugat kaayo, or probably ang katong role nga gimension ni Kent sa mga beavers in a particular ecosystem. So, structurally important species are now indicators of a particular ecological condition kay nag-exist ang kana nga particular species tungod sa presence, tungod sa condition of your ecosystem. Kung mo change imong ecosystem, probably mawala sab ang imuhang kanang important species. Okay, I think Kent also made kana metang simple as well as straightforward nga example earlier, no, about that beaver as a keystone species, and I agree. So the other one, he said katong structures. So ang structures, simply mao ni ang atong sunod man nga ko ano laboratory exercise. These are the features, no, or the habitats that are existing within an ecosystem. So ang habitat, this can be the source of kana bitang shelter, pwede po siya source of food, pwede po siya kanang source of support sa usa ka organism supporting the other, pwede po siya kana bitang a habitat that is suitable for
breeding of one organism as well as kanang pwede siya mahimong kana bitang pwede siya mahimo nga area ba where other species can thrive. So kung walaon nimo ang kana nga particular structure, no, might be dako sabi siya og effect sa mga other species. So ingan siya diri nga indicator ang imuhang structurally important species, indicator sab ang imuhang structures where these important species inhabit tungod kay any change, no? Any change sa imuhang condition kanang might affect the population of kanang the species thriving in the area. Illustration, this actually covered the answers that you gave me yesterday. So naay uban nga naghatag sa ako ag answers nga pond, no? Naay naghatag sa ako ag answer nga mga structures, say for example kanang mga barbed wires o niya daghang nag-climb nga mga cadena de amor. So species like that. I agree, no? And kung imo nang i-change nga mga physical structures, kanang dako sab gihapon siya og effect didto sa condition sa imong ecosystem. Okay? However, naay mga answers gahapon nga medyo para sa ako wala unsa na it showed ko na gani kanang disturbance kato ganing unsa gyatong ato ang number 3 nga sorry, part sa atong procedure ba nga dapat dili nimo i-include some of the vegetation patterns at sites that are caused by human activity. So some of the students no nga nag-answer nitong dapita, I don't mark it really 0, no, but then siguro na ay mga minus points kay klaro gani nga kuan siya. It's no longer a natural vegetation pattern. Rather, kuan siya na ay mga human activities ba that cause the pattern. Okay, so medyo siya, medyo wala ni follow sa instruction. But nonetheless, I'm happy with your results, no? So here we will go to analysis of data. So how are you going to analyze your data? So for this exercise, I am just expecting sa inyong answers on how you will discuss the patterns that you observed. So say for example, niingon ka nga dinha nga area ang imong nakita nga dominant species kay sa to na atoy answer diri nga kanang kikuyu grass, no, for example, siya ang dominant species, so you have to provide certain explanations nga naman siya ang dominant species. Is it because of the kanang conditions no present in the area? Is it because ang imuhang species kay kanjud siya kanang taas siya og tolerance to certain environmental disturbances, no, things like that. And here I also included katubitang hierarchy of the species nga hierarchy of organisms nga ato ang sakto ba? Hierarchy gani nga ato ang i-cover sa ecology. So earlier I've mentioned nga dili nato apilon ang genetics, no, di nato apilon ang cell. Mo start lang ta from individual to population to community to ecosystem and to biosphere. So we will just be talking about these kanang hierarchy, no, dili ta mo ubos ani. Okay? And in your data analysis, I am also expecting some of your interpretations regarding the significance of your observations. So, pwede nimo ma-mention some of the interactions as well as relationships present no in the ecosystem nga imong gi-observe. So, you can mention interactions such as these, no, akong gibutang diri.
Pwede predation, pwede competition, pwede symbiosis, okay? So these are just examples. But then, nonetheless, kung wala sab ka nag-interpret sa significance, it's fine with me. Okay? Ako lang tan-awon kung paunsa nimo, ako lang gitan-aw kung paunsa nimo gi-analyze ang imuhang data based sa imuhang observations. And so, ako sang nakita nga naay mga challenges encountered no after you conducted your laboratory experiment on your own. And I recognize some of these challenges. So una, no na ay mga difficulties siguro in identifying species. Yadagan sa inyo nag-identify o kana betang up to species level yun, no? And I appreciate that. I just hope nga you verified it well sa mga asa ninyo nigikan mga legit ba nga mga apps? How do you define your species up to kuan? Your organism up to species level? Yes. Kinsa nang Ako si Abigail Hippolyta, ma'am. Abigail, yes. And for most of us, ma'am, I think most of us just use Google Lens. But in one case, for mine, I have a book from 2016 that's about plants and vegetables. So that's the one I used for some areas wherein my garden was being the subject. But most of the time, it's unfortunately Google Lens. Yeah, it's okay. No, okay lang. But if you are not sure, if dili kayo sure kay ako sab dili sab ko maka-verify because I'm just looking at figures, di ba no? Dili nato makita ang details sa iyahang taxonomic keys, no? So better siguro bisag genus level na lang. And it's fine sa ako. I will still check that anyway. Kanang ecology man ang atong klase, dili man systematics. Okay ra? Unless kung ano kaayo kanang klaro na kaayo ang imong species, then okay lang dyan yung up to species level. Okay? Can we agree on that? Na kung dili gani mo sure, bisag genus level na lang. Yes, ma'am. Sige. And then we also have kanang naay mga weather conditions nga wala na for example, para sa ako alam no na ay mga weather conditions nga wala kayo ninyo gi-appeal nga gano no nga daghan kaayong mushroom. Diba kasagaran sa mga mushroom, they are available if the soil is moist, no? So, better sab na nga inyong i-appeal sa inyong observation. And also, accessibility issues. Na ay mga uban nga ang pictures layo kaayo. Nasa uban nga duol kaayo and then di ko kabaw ay unsa din yang gi-point ant di ay niya kinang gamay kaayo or kana na ang kuan day yang gi-point kanang praying mantis nagtanaw-tanaw pa ko ba. Pero no, I appreciate nga nag-effort gid mo ba lisod ba og capture og mobile nga organism no ano na diretso basin gi-zoom na ninyo ba. So ang akong suggestion kung niingon mo nga I will take an example ha, kariot lang. Para kung niingon ka nga na ay example lang na ay fungal infection sa imong okra plant, so I suggest nga imong i-point ang imong kanang gimin nga species. For example, fungal infection, ang fungus imong i-point. Okay? Pwede ba nga imuhang i-point using red arrows within your kanang figure? Okay, so I hope you can enhance it next time. Kung naa kay ant, gamay kay mong ant, i-point na siya using red arrow or black arrow para makabaluta nga maunay imuhang gimi. Okay na? So mo na some observations nga akong nakita nga medyo na ay challenges. And then also, akong gi-include diri how those challenges might affect the accuracy as well as the completeness of your data. Right? So, we need to acknowledge this. In laboratory exercises, we are not meant to do perfect things, no?
ang laboratory exercise are there to help us nga mas mukat-on ganita sa mga challenges nga imuhang na encounter. No, in such a way nga ang imuhang pag kana bitawng learn sa imuhang activity maka-help sa imuha nga maka-develop og kana bitang research ethics no nga mag-istorya gyud ka kung unsa ang actual nimo nga na-observe. So say for example ang imuhang actual nga na-observe no kay wanjud kaayo kanang dili klaro no, dili klaro ang species, or for example ang imuhang actual nga na-observe kay wala nimo na account ang mga other weather conditions no, mga inana. So imuha na siyang i-appeal sa pag-describe sa imuhang data, sa imuhang analysis. Imuha na siyang i-appeal dito para kanang makita sa nagbasa ba nga kanang mauni siya ang naging challenge ani nga lab exercise. So maybe next time no, ang katong another set of researchers kay di ba ang ato ang research is true lang man kung wala pa'y nag-prove wrong ana. So what we are doing are actually mga lab exercises that should be kanang naay taas o kana bitang replicability. So pwede nila ma-replicate ang atong ginapangbuhat. So if we encounter challenges, we have to include that one because the challenge might affect the type, the quality, the accuracy, as well as the completeness of our data. Okay? And then we also have kanang mga, I think nalimtan ninyo, no? Most of you, no, nakalimot ang application of your observations. Unsa kaha ang pwede nga ma-contribute sa ako ang observation to the health of the ecosystem or to the biodiversity or to conservation or to ecological conditions. Ano, no? So, pwede siguro next time, apilan ninyo og application. Unsa ang importance sa akong gibuhat nga information or observation to environmental monitoring. Kaya di ba, importante kayo sa ecology ang monitor ka over time so that you can see change, you can analyze change, and perhaps you can come up with certain measures no to alleviate ecosystem health. So, ingon ana naman ang trabaho sa ecologist. We will monitor, we will kanang identify, we will tell the research community no the situation of the ecosystem based from observations and experiments no para mahatagan og science-based nga solution. Okay? So kindly include also basic application of your observations in your future laboratory exercise. So here are some of my suggestions no for improvement. Kanang una, ang uban nice og caption, pero ang uban pud no medyo naglisod pud sila og caption. So okay lang nga magpa-improve ta ni ChatGPT sa atong caption no, pero I would like to emphasize nga sa pag-caption una-una di ay naaday ko na notice ha, general observation na ay pila ka mga students nga nag-post sa ilahang picture sa ani nga page unya ang next nga caption niya kay tuwa sa next nga page. Dili pwede no? Your caption should be right below the image. No, okay ta? Kinsa nag di lang ta mayunog kinsa no. So kinsa ka ha to nga student gayahang caption apa sa next page. So next time kanang ang imuhang caption karon dili sa nako na i-wrong ha, pero next time make sure that your caption should be right below your image. And then kanang ang imuhang description of the caption should be clear. Okay, kinahanglan ang caption nimo kanang is written clearly unya concisely no explaining what the figure shows without needing to refer to kana bitang dito sa imuhang main text. Okay? So imuhang i-include mga details such as the species, okay?
imong ibutang sakto nino ni anak ka nga asa man tong example diri. Wait sa. Let me browse over no sa isa sa mga kanang output sa inyong classmate. No, ingon siya, si Zina Otis, the lesser grass blue landing on a flower. Okay na siya, but then ang ako ang comment lang kay kung ano siya, redundant na. You've mentioned about the species scientific name, and then you're also mentioning about the common name of the species. Pili lang kagusa. Okay? So some other captions also sa inyong mga classmates are nice, no? Ang uban kay elaborated kaayo, it's okay, no? Important lang kung pag-abot manggod sa inyo habitang higher courses ba, or even we can have some of the outputs later sa ecology, no, nga usahay mo include na siya og relevant units, no, kanang ato gid na ibutang units. Pwede pod i-improve dahil ninyo ang inyong figures using scales, kanang inyong butangan og ruler, especially kung dili mo lupad ang imong species, no, kung flower lang na siya, pwede ka magbutang og ruler diha, so that makabalo ta nga ang scale sa imong ruler somehow determine, no, the size of the species that you have. So para mas ma-enhance ang imong figure. Okay? Unya, ang uban conscious na kaayo nga ang species name or genus name should be italicized, but then ang uban kay nakalimot, no? Ang kalimot sa ang uban. Anyway, so maotoy usa sa akong nakita, no, daghan nga medyo for improvement ang paano mag-caption sa ato ang mga figures. And then, kaning use of precise tools, nakalimot man kong ingon ninyo ani. So, akong fault. Some other time, kanang you can download mga GPS na mga apps, no? And then, kung ganahan sab ka mag-picture, kana amang good some of you, no? Ang iyahang gi-present nga kana na ang observations of a particular ecosystem kay layo gani, so maybe you can use some equipment like binoculars bikaron kung ganahan ka nga maud jud nga ecosystem imong i-present kay dili kayo siya klaro. Okay, so kani siya longer observation periods for better data presentation. This is actually kanang mga monitoring works na, no, na pwede nato buhaton sa ato ang ecology. And then, for species identification, na good nga naamoy mga reference ka mga books, but then you can also confirm it with experts kung, especially sa inyong thesis puhon ha, dili pwede nga mag-rely ta sa ato ang own identification unless kanang kuan na siya established na kaayo ang kada nga particular species. Kung dili gani, we have to seek certification even, no, sa mga experts, no, pwede ta mo ato sa DNR magpa-certify, no, pwede sabta mangita og kanang other taxonomist, no, nga mo certify sa ato ang species. Okay, so conclusion, ganahan ta po nga ang inyong conclusion mo balik dito sa atong learning objective. Okay, but nonetheless, no, I am still considering ang inyong conclusion diri, no, nga sa maning uban. Ang uban lagi kay walay conclusion. Anyway, ang inyong conclusion kay kasagaran talks about relationships, no, and interactions between species and the environment that the species have, or the habitat that the species have. But then remember that we are doing a laboratory exercise, so you should go back always to the objective of the exercise. Okay? So, ang kaning inyong conclusion regarding the example lang, no, observe damage in the plant, no, pwede na ninyo siya ibutang dito sa inyong analysis. And so, sa imong conclusion, always go back to our learning objective. Is that clear?
Yeah, daghan ta ano no. Daghan medyo wala ni balik sa learning objective. Correct? Ubay-ubay mo. Sige, anyway. And so, ang imuhang conclusion is as well no ang akong gibutang diri part gid na ang imong critical analysis dito sa imong conclusion. And so therefore moingon ko nga dili jud nako ni wrongan ang inyong conclusion diri, dili nako wrongan, but then please be mindful next time nga kana na ang balikon ninyo ang learning objective as part of your conclusion, and then you can continue with some of your critical analysis as a contributor to the ecological knowledge that you have. Okay? So ang kaning italicize na ako diri nga ethical conduct, mo ni siya ang akong appeal sa inyong ha, kay wala baya ko in close supervision sa inyong mga experiment. So ethical conduct meaning kung unsa lang ang insakto, kung unsa lang ang actual ninyo nga nakita na perform, reflect it in your paper. Okay? So as environmental students, as ecologists someday, no, we should teach ourselves to have that sound ethics pag abot sa research. We should never manipulate. Mao gid na ang una-una sa inyong mind. Ayaw mo pag-manipulate og results para lang mo fit dito sa inyong gibutang hypothesis. Kung unsay actual, then reflect it and then make justifications. That's how we do in tana na ang science, no? Kung naay limits, then you state the limits. Okay, as part of your conclusion maybe. But never manipulate data, never manipulate results. Okay? So I hope we can agree on that. And so para lessen ang imuhang burden no pag-conduct og activity before ka mobuhat sa imong laboratory exercise, you have to read by heart no ang provided sa imuhang tanang guide, and then you have to plan carefully before going out sa imuhang lab experiments. Okay? So, planuhan sa gyud ninyo kung pwede isuwat, kung pwede i-note, unsa kay wala na understand. Kung naay confusion, you can write it in our chat box, no? Pag-ask sa mo daan before mo conduct sa inyong actual experiment. Okay? So, I hope this is clear for everyone. So, ang ato ang laboratory 2, do you have any questions or kanang unsa man reaction to lab 1? Any difficulties? Basta na ay ganahan mo share. Anyone? Ay ganahan mo share. Do you think you are learning on your own sa inyong lab 1? Or feeling nimo kay wala lang? Dili man ko makaton ani ma'am kung on my own. Can I hear honest feedback from you guys? Hilom lagi kaayo. Dili man ako minusan kung mutingog mo. Anyone? Kinsay ganahan mag-share nga naglisod ko sa lab 1, ma'am? Naa ba? Wala, Charina? Si Charina. Hi, hello ma'am. Yes. Sure. Ano siguro kanang ang usa na difficulties na dili ra nako na face, but as a block kay based ka din sa ilang din feedback pod kay if ang for example ang nag-capture bitaw mi miss sa amo ang kanang different na kanang images for the kanang sa ecosystem, and we cannot sure, I mean dili me sure miss if kani ba kay nagasuffice sa needs nga picture na or description sa images ma'am na need na mo ma'am i-paste sa activity. So like for example miss kay katong
nag-capture pod ko sa amo kay dili ko sure miss if kani ba kay ano ba siya kanang not sure if in kanima mo kay man-made ba ni or naturally occurring ba niya siya na ano ka ng na organisms or plants. So more to miss ang akong ano kanang na-experience po. Okay, so thank you. No, I think I'm hearing that one also from most of your classmates. Si Gift gahapon, si Althea gahapon, ang utana sila. Dili sila sure no kung ang ilang mga pictures mao ba or dili. Okay, so sige lang, maugod na ang mga limitations no kung kanang we are not going out together ba no to take photos sa atong mga observations. Ay pagilak-kilak ni ayoko. Sige. So, may no, Jonathan, if nakakuha ka og screenshot sa ato ang sa ato ang unsay tawag ani? Sa atong meeting? Wala ko mo. Si Radin to ang pagkuha na og screenshot. Oh, yes. Palihog lang kung kuha sa screenshot, Jonathan, ha, kay kanang ato alang filing. Sige. So, thank you. Can I move forward dito sa ato ang laboratory? I will just tell you unsa dapat ninyo i-download for the next activity. Pero dili sa nako ni ihatag sa inyo ha today. No, dili sa gani sa ni nako siya i-pre-lab discussion sa inyo ha today. Gusto lang nako nga layo pa maka-download na mo. Okay? So naay duha ka apps nga I think needed ninyo no for kanang the conduct of laboratory exercise 2. So kaning iNaturalist app, this is kanang a free app that will help tell you no unsa nga kind nga unsa nga plant species ang imuhang gipicturan. So kung mag-take ka og picture ana, hatagan ka og kanang the app will tell you know what the species name of the plant that you are kanang taking picture of. Pero naa sa uban nga kanang mga apps no available nga better pa sa iNaturalist. Ako lang i-share dito sa ato ang GC no mga other apps nga basin pwede ninyo mas magamit no kung usahay hinay ni si iNaturalist usahay pud kay dili mao yang ihatag. So at least maka-try mo og other apps. I hope your cellphone is kana bitang ready pa siya for downloading ingon ani nga mga nga mga apps. So kung mahuman naman ta ani nga lab exercise, pwede man na nimo siya i-uninstall. Okay? And then you also need GPS location tracker. Okay? So please let me know kung naamoy mga limitations sa ani ha. Sayo naman ninyo i-research ang GPS location. Daghan kaayo sa mga free app lang in the net. Okay, so mao ni inyohang main nga kinahanglan for laboratory exercise 2. And now here, okay na ta aton. May question ani wala. Kaya ra everyone na arabay means tanan para maka kuha ta og maka-perform ani nga lab 2. Atong cellphone kaya ra mo download. Kabaw mo nag-uol jud ko nagbasa sa inyong sagera Freedom Wall. Dagan mga financial limitations nga gi-express dito no that should not be also discounted unta as we as we go on sa ato ang first semester. So malang niya akong una nga pangutana if your cellphone can download no certain apps. If no, so let me know. Kanang message lang mo sa ako also sa GPS kinahanglan mo duha. And then kani siya sige ko gahuna-huna ani no kung unsaon nato pag-perform ang atong fourth activity up to 7 man siguro or 8 na activity sa midterm. Sige ko gahuna-huna ani tungod kay we will be needing these
kana na ang parameters kwaon nato. So temperature, kanang EC, no? TDS, total dissolved solid, salinity, pH. Gi-read na ko ang DO kay medyo mahal gyud siya. Kunya total ammonia, nitrate, and phosphate, which can be bought, no, or can be using API test kits mo ani naa sa Shopee. Kunya thermometer nga pwede naman pud ni wala na lang pero basin ang ambient air, no, kinahanglan nato. Yeah, digital weighing scale, Erlenmeyer flask, glass rod test tubes, beakers. So sige ko gaw na hunaan ni. It's too expensive man, no, bisan katong gi-require na ko ba nga pila mo kabuok. Charina, naka-agree na mo pila mo kabuok? Ay, sa katong group ni siya, miss, Mhm. ang pasabot. Oo, Agapon, wala pa miss specifically na group na na-form, pero kanang nag-planning na sad may gahapon miss unsa uning pag Yeah. group miss po. Kaya akong huna, lisod jud kaayo. Initially, I talked with Ma'am Villaflor. Unya, dili man jud pwede i-out ang mga equipment from the lab, no? Unya, limited sab kaayo kung, for example, even ang nag-thesis, wa pa sila kabalo kung unsay protocol buhaton ba, unsa ang pagsulod, ano bitaw, no? Dito sa atong laboratory. So, ingon si Ma'am Grace, kanang better jud nga murag kita na lang gani ang mangitag paagi. So I'm thinking nga we will perform this also by group, pero we will meet somewhere as a class. Mura bitag usahon nato ang tanan natong activities nga kinahanglan ani nga mga parameters, kuan ani nga mga parameters. Unya mo purchase lang ta enough for the class, pero ato siyang ang pag-perform ninyo by group na lang ani. Pwede ba? Group of 4. Pila kay tatanan siya Rina? 23 overall miss and So kung 23, pwede siya group of 4 para naatay 6 groups. Ang usa ka group kay 3 na lang. So ang mahitabo, ako lang ni suggestion ha, you may agree or disagree with me. Ang akong suggestion, mag-amot na lang ta as a class. I will give siguro, ang kaya na ako, siguro mga 1,000 lang. Maamot ko, the rest ka mo na mag-divide. Unya, mo agree ta nga mo meet ta sa dapit, you decide kung asa dapit ta mag-meet, if pwede ka na. Bitaw. Kinsa man din sa inyo nga mga SK, unsa na? SK, unsa na? Sa inyong barangay ba? Naa ba dire? Nga kanang duol-duol lang ba? Wala. Wala, Jude. Charina, wala? ang kanang dool rami sa school miss. Not really sa school, pero kanang accessible ra sa ato ang tanan ba nga. Kung naay SK member, manggod diri basin pwede nga kana na ang we can request no sa ilang barangay nga buko didto ta ba? Didto ta mo meet unya kay dako ang space, no? Didto ta mo meet unya kahuman dal-o na ninyo tanan ang inyong na-collect unya didto ta mag-measure tanan together one day lang unya using equipment nga shared equipment dili na mo nako murag i-request nga per group ang pag-purchase. Ang ako na lang, we will purchase as a class para mas barato, and then we will convene para dito mo magkuan. Unya na ako. Pwede ka na? Ang miss ka nang so far kay wala pa man sa among class na part miss sa something official, brand official or SK miss. Pero nakahay pwede nga asa ta maka-perform. Kinsa na kong balay, among balay bigamay kaayo. Layo pod ko lapu-lapu. Unsa ka ha? Pleasure of the group. Ang convenient miss kay dapat nasa city para ka naman dito na lang tanan mag-meet. Pwede jud. Naa ka ha? Naay boarding house nga kuan dako nga maarang tang tanan 24.
Pag gano'n. Opo, I ask for miss. Ako Mag-storya na lang sa mo as a class ha. Pero okay ba sa inyo nga we will purchase as a class na lang? Isod man gud kaayo kung okay ka dyan, miss. Kay mas lesson sa gastos. Maybe Mas makita ko lesson siya sa na help. Opo. Oo. Sige, so ana na lang. Can you go over as a class, Sharina? Ikaw ba gyapon ang president, no? Ay, opo, miss. I-go over kung unsa ang naay mga test kits ani nga kana bitong 5-in-1 ana bitaw naa sa kuan naa sa Shopee for example no naa din hay test kit nga 5-in-1 4-in-1 nga makover ni tanan ayo na lang ninyo i-prioritize ang DO. We will skip this one na lang kay mahal jud ang DO meter unya sa lab nato wa sa DO meter guba unya ang kaning total ammonia nitrate phosphate naa na siya API test kit. Usually naa sa Shopee, Sharina. Kakita ka dito, ammonia nitrate phosphate. Bao na akong gimin nga mga test kits. Unya, lang tawa lang pila ang mga price. Go for the lowest price. Okay? Unya, ang digital weighing scale, guba na ako, sinaara mo sa inyo din na manghulam na lang ninyo. No, otherwise, mapalit na sabtaan. Unya, Erlenmeyer flask, Erlenmeyer, pwede ra siguro bisag dili Erlenmeyer kanang modify lang bitaw ta og mga glass nga mga empty gikan sa inyong balay. Pwede ra na. Pero ang test tubes we need to buy beakers. I have some pero mga 5 ra guro ni ako diri or 4 ni kabuok. So siguro mag-add ta ani. Sharina. Mga pila ka beaker, miss? Sa beaker kay na ako gitan-aw nga kanang sige ito murag 100 ml man siguro to akong gitan or 50 ml nga ang price niya 40 plus each so mug need siguro tag 10 ka buok ani 10 ka beakers. Oo. Pero miss, ikaw miss na aka na no? Na ako'y 5 pero ang akong 5 is 50 ml lang so I can lend it to you. Okay. Sige. Na-specific miss nga ml ang among paliton nga ano? Ang 50 lang siguro, Charina, 50 ml. Okay, miss, noted. Oo, kaya mas barato, mas gamay. Anyway, you will keep it as kuan sa inyong class. Nga ang test tubes, barato naman ang test tubes. Pwede magpalit sabda og test tubes, no? Test tubes. Ako lang tanawon, bi. Na-discuss ninyo initially nga kung saan ninyo pagpalit? Gapon miss, wala pa na mga brought up ang about pa lang sa groupings. Nakita na ako sa tag 7 sa tawag ni. Na 10 pieces 59. So tanawa lang ninyo sa kuan. Ayaw lang ng Pyrex ha kay mahal man ang Pyrex ngita lang mga barato lang kuan test tubes. Test tube to miss na imong miss kanang pasabot ganina na nakitaan nga pilito ka pieces miss. Dili beakers to nga 50 ml. Unya ang test tubes na ay mga test tubes sa Shopee kung lang taon nimo na ay packs of 10 Okay. Tanawa lang at least 10 ml ang test tube. Sige. Okay, miss. Oo, kanang tanawa na yun pag costing Sharina unya kanang share it with the class and then we will agree. Appeal ko sa inyong amot kay kanang luoy kay mo. Luoy kay mo. Kana mong amot. Sige, and then I hope you can facilitate no kung unsaon nato pag meet asa kinsay kaya mo host nato asa city. Bisag one day. Okay, unya, hopefully this will happen mga siguro pwede last week sa August 1 month from now. Yes, miss. Okay, so I think I'm done. If you have any questions and other suggestions, no, you can share it with us now. Can I close my presentation? Okay na. Sige, si Olive is raising her hand.
Good morning, Miss. Yes, good morning. Mangutanahan ta ko regarding sa lab reports o exercises. Ay, lab reports lang day una, Miss, kay sa pagpas, Miss, ba kay pwede ra mo pa sa may kanang draft for revision since wala pag jud kay may experience kung mag-writing me og scientific paper, Miss, ba? Unya ba sinidog changes good og kanang corrections ay nana. Draft, no? Draft. Kanang dili na lang man jud nimo paggraduhan, Olive? Like basin day, Miss, nga kuan kanang daghan day mig sayop unya. Wala day may kabantay nga, oh, kuan day na, need day na i-correct kay inani na pa day mas maayo nga pag-revise ato, Miss, ba? My next requirement is a formal lab report, right? Yes, No? Miss. Sige. Sige, I will agree na sa imo Olive. Pwede mo mag-submit og draft or we will agree nga ang first ninyo nga submission draft. Unya, I will provide comments. Give me 1 week. Kaya medyo daghan-daghan sa nga akong basahon, no? And then I will return it. Unya, kanang you will send me kanang the final submission. Unya, ang tanan tungod kay online na ang tanan natong submission will now be kanang online, no? Unya, please submit to me Word copy as well as PDF copy. Kaya depende man good kung sa means na ako pag-check ba. Nasa yun sa ako ang Word file. Pero kung ma-distorted ang Word file... Excuse me, Miss. Yes. Miss. Yes. Yes, Olive. Nawala si Olive. Olive. Miss. Kadungog ni mo, Olive. Oh, sorry, Miss. Basta na ako may naglag. Kanang, pwede ra pod, Miss, kanang samang pagpasa draft na mo kay Google Docs nga link ng unta, Miss, unya. Marag na naman siguro feature nga maka-comment ka o highlight the parts. Sige. Okay. Sige, Google Docs. Miss. Thank you, Miss. Oo, pero we agree for kuan only ha, for lab exercise 2. For the rest, final submission na ninyo ha. Okay lang man nga dili perfect, Olive. Okay na? Wa man itingog si Olive. Okay na for lab 2 only ha. Thank you, Miss. Sige. Alright, so if you don't have any other question or clarification, no? I see Gift. Yes, Gift. Good morning, ma'am. Did you receive the paper already? Yesterday, I received the submission. Your submission, no, I think. Sharina, no? Kang Gift imong gi-submit. Yes, Miss, can gift to gapon. Oo. But there are other students nga wala pa nag-submit. Thank you, Gift. Ito ko kagahapon. Okay. Submit on the day. Thank goodness, because I was worried I didn't receive. Thank you. Okay. Sige, so that's all for my part. Any other concerns, guys? Ay, ako, Miss, kanang. Para kay kanang sa equipment PI. Kaning katong nakapang red di ay, Miss, kay dili na po to i-appeal pagpalit. Ang naka-red dito kay katong DO meter. DO na API. Ang katong API test kits, mao to siya usual nga brand nga at least acceptable ra pud gani, Charina. Usual nga brand for ammonia, nitrate, and phosphate in water. Okay. Pero kung ano gyud gihapon colorimetric ra ta ba, dili jud siya gihapon maka-determine og accurate bitaw nga measurements, pero at least man lang naatay ko. Modified ra nga API. Oo, API. Okay. So naka-red to siya para kanang noting lang nga para to siya sa tulo. Ammonia nitrate phosphate. Kani si Miss Kim, mapalit siya sa online. Shopee lang. Shopee lang. Oo, pwede other online shops guru. Wakay ko nagtanaw. Kaya ako i-check na Miss. Oo.
ang kasagaran sa akong mga kana bitong kits manggod mga nutrient kits ba kasagaran ako na paliton sa kana bitong unsa ng Amazon ba niya dugay mo ka maabot sa Amazon good tag 1 month ba niya wala man ta kapangandam ani dili lang ta mag-Amazon o lang kung unsa la ihatag ni Shopee kinataan. Sige guys. Ang need ani miss no kay usaran ang sa API ba? Usa na siya ka-pack Charina. Usually ang Yes. usa ka-pack kay 50 man siguro na. Enough na miss ang usa ka pack. Yes, enough na. Okay. Okay, sahon na nato na. I will give additional instructions kung moadto na ta sa kanang specific lab exercise nga atong trabahoon. Dili na guro kaya ang individual para lang ma-maximize nato ang kanang reagents nga atong gamiton. Okay? Okay na miss, thank you miss. Sige. By the way, Charina, last na lang. Di ba ang ako instruction is 1 lang man ang inyong paliton for for the whole class? Unya, ayaw ninyo i-prioritize o palit ang manon akong presentation kanit lang ha. Ako sa iyo open balik. Ayaw ninyo i-prioritize o palit ang refractometer kani bitang sa salinity. Kina ako Yes miss. naara ko yung refract. So tanawa lang pero kung ang inyong 4-in-1 or 5-in-1 na ay salinity, okay ra pod. Pero at least Okay, apil na yes. sa tanan. Unsa pa may lain ha? Temperature. pH miss total ammonia. Ay kaning Ako pH pero wala man gud siya na-calibrate bati wala. Ang total ammonia mo maning sa API test kits. okay miss. Kaning nitrate miss o phosphate. O mao ni siya apil sa na API. test kit. Oo. Okay. Kaning TDS, naasad ko yung TDS meter. Ang problem lang kay kanang di ko sure kung accurate pa bitaw siya. Sige ra, tanawa lang ninyo Charina kung unsa inyong mapalit nga katubi tawong portable nga 4-in-1 or 5-in-1 kung unsay apil. Ha? Opo miss. Sige. Tanawa na. Kana lang sa Opo. siguro. Glass rods, barato ra na ha. Thermometer, palit na lang sabta. Okay? So, maora Yes, to thank you. guys. Maora to for today. I hope relax sa karon nga week, no? Next week, balik na sabta og lab exercise. Okay? So, thank you very much. I need the attendance. Ang katong wala naka oral recitation today, you will have yours next meeting, ha? Alright, so thank you. You can leave now. You can rest now. You can leave. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am. Thank you. Christian. Dapat si Christian or ni-leave na. Christian, i-post din sa atong GC ang atong meeting, ha? Kato yung screenshots ba? Christian, okay? Yes, ma'am. Okay.